Mga kaboses, isang napagandang araw na naman po sa ating lahat at welcome po dito sa ating YouTube channel. And for today's episode, mga kaboses, ito magandang pag-usapan po ito ngayong araw, mga kaboses, kasi nasupla na naman po itong si Attorney Claire Castro sa kanya pong pinagsasabi dyan po sa palasyo, mga kaboses, na dahil nung nakaraang araw po, mga kaboses, sinabi po niya na ito raw pong si Vice President Sara Duterte, mga kaboses, ay nagpunta sa Kuwait, mga kaboses, si Vice President Sara Duterte nang wala hong travel authority para bagang ginawa nilang issue, mga kaboses, at pinasabog po sa social media. Ngunit ngayon po, mga kaboses, ay nakita natin sa petsa po ng Agosto 7, mga kaboses, nasa Davao City lang pala itong si Vice President Sara Duterte, mga kaboses, at lumabas po, nag-attend po sa isang misa diyan po sa Davao City, mga kaboses. So ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Saan nga ba nagmula ang istoryang ito, mga kaboses? Saan nga ba nagmula ang istorya na si VP Sara ay biyahe papuntang Kuwait nang wala pong travel authority, mga kaboses, na pinalabas po ni Attorney Claire Castro, mga kaboses. So yan po ang pag-uusapan natin. Samahan niyo po ako ngayon sa ating episode, mga kaboses. And for today's episode, paki-share na lang nyo na lang din po, mga kaboses, para marami po ang marami po ang ma-inform regarding po sa issue na ito, at marami po ang malinawan, mga kaboses, para hindi po ma-mislead, gaya po ng pinanggagawa po ngayon ng palasyo ng Malacanang, mga kaboses, para lang po may masabi, para lang po may ma-issue sa kay Vice President Sara Duterte. Imbis na atupagin nila ang sarili ng trabaho, mga kaboses, ay mas inatupag pa nila ito, mga kaboses. So bago po tayo pupunta sa komentaryo, pakinggan muna natin yun pong statement ni Attorney Claire Castro, mga kaboses. Dahil dun po tayo magbabase ngayon. Tapos magbabasa po tayo ng news article, tapos may video po na lalabas dyan po na August 7 na pagpunta ni Vice President Sara Duterte sa isang simbahan sa Catholic Church dyan po sa Davao City para mag-attend po ng misa, mga kaboses. So narito po ang video ni Attorney Claire Castro, mga kaboses. Sa ngayon ay wala po tayong informasyon. Tinawagan po natin ang Office of the Executive Secretary. Sa ating pagkakaalam at sa ating pagbigay, ang pinakahuling travel authority na inaibig sa kanya ay simula July 5 hanggang July 28, na saan po siya nag-travel papuntang the Netherlands at South Korea. Meron po tayo nabalitaan at tinatiro sa atin na meron daw na balak ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, sa Kuwait ng August 8. Pero as we speak, wala pa pong ihahain na request for travel authority ang Vice Presidente kasi nasabi pagbabiyahe. Ayun, mga kaboses, yung statement ni Attorney Claire Castro. Hindi po natin alam kung saan po galing yung kanya pong impormasyon, mga kaboses, tungkol po sa Kuwait na pupunta raw po si Vice President Sara Duterte. Kaya po ang tanong po natin ngayon, totoo nga bang nagpunta si Vice President Sara Duterte o may planong magpunta si Vice President Sara Duterte without travel authority, mga kaboses, o isa naman pong scripted na sablay, mga kaboses, para ilihis po ang atensyon ng taong bayan? Narito po ang statement ni Vice President Sara Duterte. Sa isa pong news article ng ABS-CBN News, mga kaboses, ayon po dito, political scapegoating. Ayon po kay Sara Duterte, mga kaboses, na ayon po dito, Sara Duterte appears in Davao, belies PCO claim she left Philippines without travel order. Basahin po natin. Vice President Sara Duterte appeared in Davao City on Thursday, belying Communications Undersecretary Claire Castro's insinuations that she may have traveled to Kuwait without securing a travel authority. Claims of violating the rule on travel authority
a document that government officials need to secure before leaving the Philippines, is part of the administration's political scapegoating. Duterte told reporters in a chance interview in Davao City. Ayon po ni VP Sara, there's no truth at all na I went to Kuwait without a travel order. So I guess isa na naman yun sa ginagawa ng Office of the President na ilihis ang usapan sa totoong nangyayari sa ating bayan. She said, mga kaboses, kahapon nakita natin na unfavorable sa administration ang desisyon ng Senate of the Philippines. So gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa na walang travel authority para doon na naman magpunta yung atensyon ng mga tao at matuloy na naman yung lagi nilang paninira. Ang tawag dyan ay political scapegoating. So yan po ang punto ni Vice President Sara Duterte, mga kaboses. Continue po tayo. The Senate earlier voted to archive the impeachment case against Duterte, with 19 lawmakers voting in favor of the motion, 4 rejecting it and 1 abstaining from the vote, saying that the chamber should first wait for the Supreme Court's ruling. Before the Senate session, Castro told reporters in India that Duterte has yet to secure a travel authority for her August 8 event in Kuwait. After the voting, Castro went live on her YouTube channel to criticize the OVP's supposed lack of knowledge of Duterte's whereabouts. Ayon kay Sara Duterte, pumunta daw ako ng Kuwait without travel authority, sabi ni Claire Castro. Well, sila naman lagi nagsasabi na na wag mag-propagate ng fake news and misinformation. So ngayon, mga kaboses, hindi po napaligoy-ligoy si Vice President Sara Duterte. Mismong sa Davao City, sinabi niya pong walang katotohanan ang akusasyon na umalis siya sa bansa na walang travel authority. At ginagamit lang daw ho ito upang pagtakpan ang tunay na issue ng ating bansa. Malinaw po ang punto ni Vice President Sara Duterte na ginagamit ang issue bilang political scapegoat, mga kaboses. Kumbaga, imbis na sagutin, mga kaboses, ang totoong problema sa gobyerno, ang ginagawa ngayon ng ilan sa palasyo ay humanap ng ibang issue para lang maiba po ang usapan. O kumbaga, nililihis, mga kaboses. Kung susuriin din natin ang timing, no, mga kaboses, kahapon lang, inanunsyo po ng Senate o nito nakaraang araw na inarchive na ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At isang malaking dagok at malaking sampalpuyan sa kanilang sa ilan po nasa poder, mga kaboses. Ngayon ay biglang may chismis na lumabas na ito raw si Vice President Sara Duterte ay nag-Kuwait nang walang permiso. Aba, ako po, parang masyado naman pong sakto ang timing, ano po? Para hindi magmukhang diversionary tactics. Alam niyo, mga kaboses, this is not about transparency anymore. Isa pong desperadong attempt, mga kaboses, para magawa po ng iskandalo. Ano po, mga kaboses, na wala naman po talaga. No? Gumagawa lang talaga ng issue, mga kaboses, para may masabi lang, mga kaboses. Napakahalaga pong pag-usapan natin ito, mga kaboses, kasi po kapag gumagawa po ng ganitong klaseng paninira ang gobyerno laban po sa individual, mga kaboses, na alam po natin na hindi po na ayon sa kanila, no, sa kanilang kagustuhan o lalo na po sa kalaban nila po sa politika, may malalim po itong pinapakitang bitak po dyan po sa pamahalaan, mga kabos. Hindi po ito healthy na governance, ano po, paninira para manatili or sa kanila pong control ng kanilang naratibo, mga kaboses. Ito kasi si Claire Castro, sumisigaw ito laban sa fake news, mga kaboses. Kung fake news ang ayaw ng palasyo, bakit sila mismo, mga kaboses, ang gumagawa o ang mismong may pasimuno ng pagkalat ng walang beripikadong impormasyon? Ano po? Let's be honest. Ano po? Kung may paglabag si Vice President Sara, idaan sa tamang process. Ano po? Pero kung wala, tigilan na ang paggawa-gawa ng intriga, mga kaboses. Wala po tayo nakikita dito distraction talaga, mga kaboses. Baga, panakip butas para malihis po ang mata ng publiko sa mga isyong hindi kayang sagutin ng kasalukuyang administrasyon, mga kaboses. At sa mga naninira po dyan, ito lang po masasabi natin, ano po, huwag ninyong gawing punching bag, ano po, ito pong si Vice President Sara Duterte para lamang ma-cover up
ang kapalpakan ninyong hindi na kayang itago-tago, mga kaboses. Yan po talaga yung pinaka-issue. Paano yan ngayon? Naboke eh. Lumabas si Vice President Sara Duterte doon sa Davao City, nagsimba pa. Ibig sabihin mga kaboses, hindi totoo. Ano po, na si Vice President Sara Duterte ay lumabas po ng bansang Pilipinas, mga kaboses. So, klarong-klaro. At narinig nyo rin yung statement ni Atty. Claire Castro, mga kaboses, na klarong-klaro po na hindi po beripikado pero nilabas niya po sa media, mga kaboses. Anong klaseng spokesperson ba yan? Ang dami-daming pwedeng pag-usapan eh. Kumusta ang report ng ating Pangulo? Ano po, regarding po sa flood control? Wala pa po sa anomalya po sa flood control. Wala pa po, di ba? Kumusta ang ano bang statement ng Malacanang doon sa mga kongresista na involved sa mga anomalya na may hawak po ng mga dambuhalang budget para sa flood control project? Kumusta na po ba yon? Ano pong statement ngayon ng Malacanang regarding po sa impeachment? Stand po nila, mga kaboses, sa constitutionality ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Di ba, Tikom? Ang ginagawa ay gumagawa ng intriga, hindi po maganda yan. Ano po, mga kaboses? So, ito, na may malinawan po ang iba, mga kaboses, at i-take nyo po ito as a reminder na kailangan po natin maging mapagmatsyag sa gobyerno. Mga kaboses, hindi po tayo dapat agad-agad naniniwala sa mga impormasyon na hindi naman po beripikado, mga kaboses. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Paki-subscribe at click the notification bell po, mga kaboses, para po sa marami pa po natin ng mga videos. Marami po mga kaganapan sa timbayan na dapat po natin malaman. At paki-comment na lang din po sa ating comment section kung gusto nyo po mag-komento regarding po sa issue na ito, mga kaboses. Welcome na welcome po yan dyan po sa ating comment section. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kaboses. Ako po, si Kaboses Wins, at kayo po ay nanonood dito sa Standpoint Analysis. Subscribe and hit the notification bell, mga kaboses, and bye-bye.